nagbabalik tayo sa vlog kasi wala tayong magawa sa ating live at hindi tayo nag-iisa. Tayo ay may mga kasama. Ayan, ang ating guest for today is si Mariksay at si Trisha. Ayan. Ang kanta natin for today is Q&A. On the spot to guys, wala tong script. Okay, let's start. So, ang mauuna magtanong sa atin ay si Trisha. Then, ang mga tanong isasagutin namin tatlo. If I'm asking someone, then I would have asked na, how's life recently? Sa akin is mahirap. Kasi mahirap pag-aral. For figure high school. Pero di ko na sa iba. Nahirapan din sila. Baka matali. Sa akin lutang. Kasi bago lang ako sa call center. So parang hirap ako sa training. Basta yun na yun. Lutang. Mamamatay na ako. Cum laude. Ang hirap mag-aaral. Kuha namin ng card buka tapos mabibigti ako pag charot. Pag di daw siya yung cum laude. Grabe kong load. First quarter pa lang. So, A few moments later. saan yung balak mag-vacation or mag-celebrate ng Christmas? Ako muna. Sa Boracay. Kasi nakapunta ako nun guys is bata pa lang ako. Then, yung mga lumaki-laki na, syempre teenager moments. And, syempre gusto natin maranasan mga ganun kahit pa paano. For me, anywhere lang naman. Basta kasama ko yung friends ko at family. Oh, so Kahit saan ako, wala naman na siguro ng ano yun. wala nang maghanap sa kanya. Yeah. Puro Pag kaya, gusto ko sa El Nido. Tapos, kasama yung mga special someone. Ah. Ito, si Trisha una. Kung papapiliin ka, mother mo or father mo? Wala. Bakit ka pipili? Kasi bias na yun kung pipili ka ng isa. Hindi ko naman sila kaaway dalawa. Hindi ako pipili. Paano pagkaaway mo? Ay, bilib silang dalawa. Paano kung mag-away silang dalawa? Hindi, wala pa rin ako pipiliin. Wala na silang magagawa eh. Sir ko. Kasi, papa's girl ako ever since. So, kahit nung dalaga na ako, like, when I was 13, kumakandong pa din ako sa kanya kahit nasa well kami, kinikiss ko pa din siya. Tsaka, kasi, parang, wala lang, mahirap pag wala siya. Kay mama naman kasi, sanay ako nang hindi lumaki sa kanya kasi puro siya abroad, ganun. Kaya, papa. Papiliin ko siguro si mama. Kasi syempre ay namabang kwento. Basta si mama kasi, siya lang naman ang tumatayong papa rin sa akin. At ako ay isang anak niya lang din. Ayan. At OFW yung mother ko guys. At yung father ko may asawa na siyang iba na, bakit pa ako pipili ng iba? Eh siya naman lagi yung kasama ko. Uy! Kayo ba sa future parang pangarap niyo din ba na ikasal? Ako siguro oo, pero hindi yung katulad ng mga napapanood sa mga pelikula, yung mga acting, mga gano'n na pang malakasin yung mga wedding nila. Pero Siguro kung may budget, kung kaya naman, siguro beach yung gusto ko talaga. Sa beach ko gusto kong ikasal. for me, yes. Gusto ko na ikasal. Kanino kaya ako ikakasal? Ako, sa ngayon, or parang wala akong plans magpakasal sa parang nakakatakot matalik. Like, kunwari, nagpakasal, tapos kung kailan kasal na kayo, tsaka mo makikilala yung tunay na ugali. Kahit pa sabihin natin kilalanin mo yun ng sobra-sobra, hindi pa din talaga eh. Parang may mga defects, pa din, attitude na hindi nila nare-reveal kahit taon na yung pagsasama niyo. So, ayoko nang kasal kasi kung gusto kong makawala, lalo na pag walang anak, go. Mahirap kasi makawala pag kasal kayo tapos may anak. Tama. Lalim naman, di ko Kasi nga kasal. Stay na guys. Ako naman. Kung papalarin kayo in the future maging successful, may iba pa ba kayong hihilingin? Kunwari, yung wish nyo natupad na kasi successful na nga kayo. May gusto pa ba kayo hilingin?
siguro wala na. Maliban sa sa health lang. Ganun. Gusto ko lang laging healthy, tsaka maging safe. Kasi guys, Social box. Yun ang trivia sa kanya. ako naman it depends, like, kahit nakuha ko na yung gusto ko, like, na-achieve ko na yung dream goals ko, depende pa rin, like, parang siguro pag may naganap na unexpected na need ko magbago na naman, ganun. Kaya di ko alam, di ko rin sure. Wala pa naman eh. Malala. 2 hours later. Meron ba sa buhay nyo na parang you think of giving up? Oo. Why? Kasi, parang too much na nang nangyayari. Parang hindi ko na siya kayang bitbitin. Lalo na nung namatay yung nagpaparal sa akin yung tito ko. Kapatid siya ng mother ko, pero papa yung tawag ko sa kanya. Tapos, parang aside kasi sa totoo kong papa, sa kanya din ako parang baby niya din kasi ako kahit malaki na ako. Ganito, 20 ako eh. Nung time na yun. Binibaby niya pa din ako. So, parang nung nawala siya, siya lang yung buong tao yung nagpaaral tsaka nakakaintindi sa akin. Parang sobrang hirap na parang lahat ng mahal ko sa buhay na minamahal ako na walang kapalit, unti-unting nawawala. But, okay na naman kasi parang everything's happen for a reason. Ayoko. Oo, may times na ganun. Syempre, pag may sa mental health, ayan, lalo na sa akin. Syempre, minsan napapag-give up na ako kasi walang nakakaintindi sa akin, ganun. Pag ako nagkikwento sa ibang tao, feel ko nag-iisa lang ako, hindi ako komportable talaga na magkwento sa iba. Pero if may makinig sa akin or makaintindi sa akin, ikwento ko yung mga nangyayari sa akin na hindi ko na kaya, na nagiging cause kung bakit ako gumigive up sa lahat ng sitwasyon na nangyayari. For me, yes, a lot of times. Lahat naman siguro ng tao, may point sa buhay nila na ganun, di ba? Sa akin siguro sa studies pa lang. For now, since di pa naman ako employed. Kung bibigyan nyo ng second chance yung mga taong nanakit sa inyo or may ginawa sa inyong sobrang lala, bakit? Bakit nyo sila bibigyan ng second chance? Hindi. Ako sa family ko, parang kahit ano man yung parang mga nasabi nila sa akin or what, at the end of the day, hindi ako nagtatanim ng matinding galit kasi ang hirap magtanim ng galit kapag pamilya, pero pag sa mga kaibigan lang or parang mga classmate or kakilala, hindi ako masyadong mapagpatawad eh. Pero hindi rin naman ako like parang habang buhay yung galit, pero hindi kita kayang patawarin. Tsaka parang ayoko lang na nai-involve pa ako sa ganun. Okay. Yes. Why? Kasi nagawa ko ni nabigyan ko ng second chance. For friends. Yun, ako. Kasi every time na may ginagawa sa akin, guys, let them give second chance. Kasi, si Lord nga nagpapatawad eh. Ako pa kaya. So, ayun. Magbibigay ako ng second chance kung deserve. Pero kung hindi naman nila deserve, bakit tayo magbibigay ng second chance kung hindi naman nila deserve? Kung uulitin lang nila yung ginawa nila para sa parang nagsayang lang sila ng tiwala. Syempre, sa isang tao, pag may nagawa kang mali at alam nyong basta nasaktan sila, ibig sabihin nun, parang nawawalan sila ng tiwala. Yun yun. Ang cute. Long. Natin ulit ngayon, guys, is eto. Bakit, pag nagkaroon ba kayo ng maraming pera, ano ang unang-una nyong ipupundar na ibibigay nyo sa inyong pamilya? Bukod sa bahay, lupa, at kotse. Grabe. Siguro, Negosyo. Oo, negosyo. Negosyo. Business din. Tsaka, Pares daw sila. Ikaw mo na mag-explain, bakit negosyo? negosyo kasi it's a must, guys. Lalo na sa panahon ngayon. Kasi, ang hirap pag nagtatrabaho ka lang na nagtatrabaho para sa ibang tao. Yung kumbaga, sila yung Yes. umaangat, pero ikaw yung mas pagod. Ganun. Kaya mas okay din na bigyan mo din yung parents mo para kahit sa bahay sila.
nagagawa sila, yung parang hindi na nila kailangan magtrabaho pero may libangan sila. Yung ganun. Tsaka kung kayang mayroong silang parang katuwang sa pagninegosyo para hindi nahihirapan yung magulang natin, bigyan. Negosyo akin kasi more money. Pag nagdinegosyo ka, magkakapera ka, di ba? More income. Din, para may maayos siyang may maayos siyang pamumuhay. Kasi what if mawalan na ako ng maibigay sa kanila, ganun. At least may naipundar ako para sa kanila na sila naman ang magbibigay sa akin. Wow. Very, very inspirational. Pili. Kung papipiliin ka, would you rather go back to someone na sinaktan ka pero syempre, mahal mo pa rin, or sa taong kaya ka na, di ka kayang saktan. Pero, I mean, Hindi mo mahal. for this generation, di ba, minsan parang practical na tayo. So, sino pipiliin mo? Yung sinasaktan ka lagi pero mahal mo? Or yung di ka kayang saktan, as in, di ka talaga kayang pagbuhatan ng kamay or pagsalitaan, pero di mo naman gusto or mahal. OMG, parang ang hirap naman yung Trisha. Siyempre, pipiliin mo yung mahal mo kahit sinasaktan ka. Oo, pero pipiliin ko yun. Pipiliin ko yung mahal ko kahit sinasaktan ako. Pero guys, sobrang sobrang It's unhealthy. pangit. Sobrang pangit sa relationship na magjowa or mag-live-in na nagsasakitan. Kasi hindi naman talaga dapat Lalo na't bago pa lang kayo, wala kang karapatan sa babae or yung lalaki kung wala ka namang dahil lang tama. Ganun guys. Hindi naman, pipiliin ko yung di ako kayang saktan. Kahit di ko naman siya gusto. Kasi at first di mo naman talaga gusto yung tao eh. Matutunan mo pa rin. Parang alam yun eh, mahal ko or mahal ako. So doon ako sa mahal ako since I believe na kaya kong i-reciprocate yung feelings niya. Kahit na Kaysa naman doon sa mahal mo, sasaktan ka naman. As time goes by, mawawala din yung feelings mo sa kanya dahil sa pananakit niya. Ganun. Pero wala pa po akong naging boyfriend. Ano ko lang talaga. Dami Question. nila namin wala pa yung boyfriend, ha? Ay, ikaw din. Siyempre, doon ako sa mahal ako. Hindi, Kahit sinasaktan ka. Mahal Ay, hindi, ako. hindi ka sinasaktan. Oo. I mean, kahit di niya mahal ba? Kahit di ko mahal. Kasi, pag ang lalaking hindi ka kayang pagbuhatan ng kamay or saktan kahit sa salita, parang sa future kasi he will be a good father sa mga anak mo. Ayun kasi yung mas iniisip ko, guys. Hindi yung kasi kahit hindi mo siya mahal, magiging maganda pa din yung pagsasama niyo basta nandun yung respeto sa isa't isa. Yung hindi kayo magiging malaki yung pagpapalaki niyo sa mga anak niyo. Kasi pag mahal mo, tas hindi ka mahal, tas magkakaroon kayo ng anak, makikita ng anak mo na ganun yung sitwasyon niyo. Sobrang pangit. Yes, correct. Ayun. Correct. May anak na talaga ako, guys. Kaya ganyan. Correct. May anak na ako. May correct. May baby 90. ako eh, kaso Ever na meron kayong isang taong gustong isasama na mamasyal na sa abroad. Like, isang tao lang talaga. Tapos sa pinaka-favorite place nyo na gusto nyo puntahan. Saang place yun at sino yung taong sasama nyo? Isa lang. Ako muna. Ako gusto ko si Ella, yung baby ko. Kasi, syempre, galing na siya sa akin. Syempre, yung mother ko, may times na sanay na ako na wala siya. So, kahit kami na lang dalawa ng baby ko ang magkasama. Kasi, nanggaling siya sa akin. So, parang ang hirap pag sobrang layo namin sa isa't isa. Then, ang gusto naming puntahan is Singapore. Wow. Singapore, ayan. Dalawa talaga siya pati Hong Kong kasi gusto ko iparanas sa kanya yung Disneyland. And syempre, ang Universal sa Singapore. Yun lang. naman, yung gustong puntahan is Japan. And, syempre, isasama ko, special someone ko. Kasi wala pa ngayon eh. Pero syempre, siya isasama ko. Comment down below, guys. Siya isasama. Sino gusto sumama sa kanya sa Japan, guys? Ako sa gusto ko talaga sa Paris. Bakit? Sino sasama mo doon? Yung basta yung taong kahit sobrang dami na namin ginawang pagsubok, parang hindi niya pa rin ako iniwan doon. Ako na yan. Si Hana. Hi! Si Hana, parang hindi ko nakikita yung future ko na wala siya. Oo, siya talaga as in.
Parang gusto kong maranasan lahat ng first time ko, first time travel abroad. Aside sa family ko, siya talaga. Kasi pag may, gano'n kasi guys, pag may isang bagay akong na-achieve na like parang first time ko maranasan, tapos ako lang mag-isa, ang unang pumapasok sa isip ko, siguro mas masaya kapag kasama ko siya. Parang gano'n. Kaya gusto ko sa lahat ng first time ko siya. Nakakaingit naman kayo. May binanggit yung pangalan. Bakit kailangan natin ng one call away na friend or makakausap tuwing may problema tayo? Higit sa sila'y makakaintindi sa atin. Bakit? Bakit natin sila kailangan? Since ang sarap kaya sa feeling kapag may one call away ka na friend. Like, kapag isang tawag mo na, pupuntahan ka agad kahit sobrang busy niya, di ba? It's rare. It's rare talaga na magkaroon ng ganong friend na Since, di ba, parang ngayong generation na to, parang ang dali lang mag-let go ng mga tao ngayon na mag-away kayo saglit. Wala na, kahit di kayo magpansin, okay lang kasi ma-friend mga tao ngayon. Yes! Uy, Siyempre para sa sarili ko yung charot. Ayun, bakit mahalaga? It's so important kasi it's rare. Madalang lang talaga. As in, hindi ka basta makakapulot lang sa kalsada na, gusto ko one call away friend kita. Diba? Hindi ka makakapulot sa kalsada na ganun. Siyempre, given na yung maintindihan ka nila, diba? Kasi, meron kasing parang dalawang tao na nagiging one call away friend ko. Aside sa kanya, tapos, and then the second one is Hana. Pero magkaiba kasi sila. Siya kasi, syempre may baby na. So, parang, ang nagiging niya pag may problema ako is call, tapos chat, tapos Skype, ganun. Pero kasi pag si Hana, as in, kahit ang layo niyan, babiyahe yan, wala pinipiling oras or madaling araw. Mapuntahan lang ako. Tsaka, sobrang importante nun sa atin, lalo na kapag meron tayong mental health issues sa buhay. Kasi, like, for example, gusto mo na mag-give up sa life, gusto mo na tapusin. Pero kasi pag alam mo merong taong pinapahalagahan ka, may reason ka para lumaban. Ganun. Ayan. For me, dati, meron akong one call away friend. No need to mention, guys. Hindi ako. Syempre, higit sa kanila, guys. Syempre, meron pa ako nag-iisa. Higit din sa aking husband. Sino ba yan? No need to mention, Ay, guys. parang kilala ko yan. Because FO na kami. Sabi na kilala. Basta, ang daming issue, ang daming dahilan. No need to, ibunyag sa inyo. Syempre, alam kong maraming makakakita nito, guys. Ayoko nang alis na nga ako. Hindi na pala kami yun. Syempre, kailangan natin ng one call away friend. Kasi may times na naiisip natin na, syempre may iba diba na nagpapakamatay dahil sa problema, ganun. Syempre, parang, pag ikaw lang mag-isip tayo, parang mababaliw ka eh. Yung mga baliw nga, mababaliw pa sa kulungan kahit ang dami nilang kasama. Paano pa pag ikaw lang mag-isa? Tapos punong-puno ka na problema, dami mong iniisip. So, di ba kailangan, dahil yung mga na ngayon, kailangan na ng cellphone. Ayan, meron kang pwedeng i-chat or tawagan or i-text na pwedeng puntahan ka kagad if meron. Swerte ka na ganun, gaya ng sabi ni Trisha na rare yun. So, sobrang blessed ka if meron kang friend na ganun or pinakamamahal na ganun. May question? So, ayan guys, wala na silang question, wala na rin kaming question yun. Sana marami kayong natutunan. May natutunan kayo, guys. Sa Q&A namin. Marami pa tayong next na vlog. Ayan. So, may magko-comment. Stay Kulang po tuned. kayo sa energy. Oh my God, it's giving. They want giving. Guys, masyado na rin kasing gabi. Tinry tuloy. Sinubukan lang namin ulit ang vlog na to kasi gusto ko na ulit bumalik sa aking YouTube channel. I know na yung iba na vlog ko, makalipas na yung 3 years, 4 years, pandemic pa yun, guys. So, eto, aesthetic na tayo ngayon. Kaya mag-upload na tayo ng more vlogs. I hope na mag-subscribe kayo. Thank you for watching. Goodbye and thank you!